Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program ngayon pong araw ng Thursday. At still, nasa final week po tayo ng 40 days. It is written. Di ba? Parang kailan lang, sinumulan lang to natin noong January 1st and then ngayon, nasa journey na tayo para sa final week ng ating 40 days na purpose. And I believe yung iba po sa inyo ay talagang sumubaybay ng program natin as in everyday walang mintis. Diba? As in walang mintis. Kung nagmintis man dahil Sunday or Saturday na nasa church kayo, I believe kapag gabi lagi nyo tong pinapanood para at least updated kayo. But even though hindi nyo nasusubaybayan ng everyday, lahat naman po ng videos na ne-record natin within these 40 days ay nasa playlist natin sa ating YouTube channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mas maganda mag-subscribe kayo para kapag na-upload na yung ating video doon, ma-notify rin po bawat isa sa inyo. And then within 40 days, I believe, ang dami nating natutunan kasi napag-usapan natin lahat ng aspect ng buhay. Napag-usapan natin yung aspect pagdating sa family. Napag-usapan natin yung aspect more on sa ating spiritual life. Napag-usapan natin yung about sa health, about grudges. Marami tayong napag-usapan. Actually, even finances nga eh. Napag-usapan natin lahat ng ito kasi yung salita ng Diyos, hindi yan yung salita na outdated, na para bang, alam mo yon yung salita ng Diyos para lang sa mga lolo, no? Kapag binasa nyo po yung salita ng Diyos and you allow yourself na magabayan ng salita ng Diyos, you can, sabihin natin, avoid a lot of problems na mangyari sa buhay ninyo. Na you could, really, kapag nabasa nyo lang, you could have avoided a lot of problems talaga sa buhay ninyo. Pero hindi na natin kayang balikan yung nakaraan, pero kaya pa nating ayusin yung ngayon para umani tayo ng maganda sa kinabukasan natin. And talking about itong 40 days, di ba? Ang sinusundan nating mga verses is nasa bookmarker na ito. Karamihan sa inyo, meron na yan. And isosurrender na natin yan. Hindi pa sa Sunday, kundi the other Sunday, pwede nyo isurrender or Wednesday kapag a-attend kayo next Wednesday, pwede nyo na pong isurrender yan. And then magpasalamat kayo sa Diyos kasi binigyan niya kayo ng gabay within these 40 days. And speaking about today, Thursday, yung episode natin, we are going to tackle more about yung finances. Kasi katulad ng sabi ko, yung salita ng Diyos, lagi niyang tinatackle is yung spiritual, yung finances, yung health, yung family, love life, nandiyan sa Biblia lahat. And when we talk about finances nga, yan yung pag-usapan natin today. Kasi ito po yung title ng pag-uusapan natin sa Day 36. Dahilan kung bakit ka may sakit sa bulsa. So this time, pag-usapan natin yung sakit sa bulsa. Marami pong mga tao, they are suffering sa ganyang disease. Cancer pa nga sa bulsa. Bakit cancer sa bulsa? Kasi really, empty na. As in, walang-wala na. Bakit walang-wala na? Yan yung mapag-uusapan natin. Kasi yung problema sa pera or sakit sa bulsa, alam nyo po na pwede yan maging sanga ng maraming problema. Yun na lang rin po yung reason kung bakit in-explain ng Panginoon sa atin na ang ugat ng lahat ng kasalanan ay yung pag-ibig sa pera, pagmamahal sa pera. Kasi kapag yung tao merong pag-ibig sa pera, hindi kasalanan yung pera. Pero kapag yung tao mas inuuna na yung pera sa mas may pinaka-importante pa like para sa akin, hindi po mas importante yung pera para sa pamilya. Okay? Para sa akin, Diyos yung pinaka-importante. Afterwards, yung pamilya. And then, the rest, kung anong gusto mo. Pero, hindi pwede pong angatan ng finances yung pamilya. Pero, kapag inuuna mo na yung pera, ano nangyayari?
nagkakaroon ng maraming problema. So, this time, anong masasabi ng salita ng Diyos when we talk about yung finances? Anong masasabi ng Diyos kapag pag-uusapan natin yung tungkol sa sakit sa bulsa? Tingnan natin itong verse of the day natin for today. Nakasulat pa rin sa Isaiah chapter 55 sa verse 2. Tanong to and then I would like you to answer it to yourself. Sabi dito, bakit ka may sakit sa bulsa? Ang sagot ay tanong rin. Bakit, sabi to ng Diyos, okay, bakit ninyo ginugugol, ibig sabihin, ginagastos ang inyong mga salapi sa mga bagay na hindi makakain? Bakit nyo inuubos ang mga sweldo nyo sa mga bagay na hindi makapagpapabusog sa inyo? So, anong ibig sabihin dito ng Diyos? Sabi, basically ganito. Ay sinabi dito pagkain. Pero bakit pagkain yung relate dito? Kasi yung pagkain, yan ay basic needs. Ibig sabihin, ibig sabihin, yan yung pangangailangan ng tao. Hindi pwedeng, parang ipagpabukas lang. And ito rin po yung dapat ninyong maintindihan when we talk about yung finances ninyo. Pagdating po sa finances ninyo, hindi nyo dapat ginagastos yung pera ninyo sa mga walang kwentang bagay. Hindi nyo dapat hinahayaan na yung pera ninyo ay mauubos sa hindi naman pangangailangan. Okay, fine. Alam nyo po na dapat ninyong i-divide yung lahat ng gastos ninyo saan. Kung ano ba talaga yung pinaka-priority, kung ano yung hindi, kung pwede pa naman makapag-antay. Kasi kapag uunahin mo yung pwedeng makapag-antay, masasabotahe mo yung pangangailangan, yung priority. And then, mag-end up ka, kasi nga priority yun, hindi yun makakapag-antay. So dahil hindi nga yun makakapag-antay, anong mangyayari? Mangungutang ka. Bakit? Kasi hindi yan makakapag-antay. That's the reason why kailangan nyo po maging matalino pagdating sa finances ninyo. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, sabi natin, bibili ka kasi meron ka. Itabi mo. Gusto ko niyan. Pero minsan yung gusto natin, pwede pa naman makapag-antay. Alam nyo po na dito sa health center natin, may financial seminar tayo. Bakit? Kasi problema hindi pera. Believe me, hindi problema yung pera. Ang problema is may mga pagkakataon hindi marunong gumastos yung tao. Kaya nga tinatanong ng Diyos dito, tinatanong niya ulit, bakit nyo ginagastos, ginugugol ang inyong pera, yung salapi, sa mga bagay na hindi makakain? Ibig sabihin, hindi naman yung necessity natin. Bakit nyo inuubos ang sweldo ninyo sa mga bagay na hindi makapagbubusog sa inyo? So, tingnan nyo po, even dito, tinatanong tayo ng Diyos. Kasi, remember this, tayo pong lahat, tayong lahat, hindi natin pagmamay-ari yung meron tayo ngayon. Kaya gusto kong maintindihan nyo, gusto ko mag-process yan sa isip ninyo. Lahat ng meron tayo, at kahit nakapangalan pa yan sa atin, yan po ay pagmamay-ari ng Diyos. Diyos ang may-ari ng lahat. Isang proof na Diyos may-ari ng lahat is, sa oras na mamatay ka, anong mangyayari? May iwan mo lahat dito. Hindi mo madadala sa hukay. Pwede mong dalhin literal sa hukay, pero hindi mo na alam kung nadala mo talaga yun. Kasi lahat, as in lahat, ay may iwan dito. Pero anong tawag sa atin ng Panginoon? Mga tagapamahala, mga manager ng, sabi natin, mga pagmamay-ari ng Diyos. Minamanage lang natin. Pero minsan hindi tayo marunong na mag-budget. Hindi tayo marunong mag-manage ng sinesweldo natin. And then, anong mangyayari? Magtatanong ka, bakit ako may utang? Tatanungin kita, hindi kita sasagutin. Tatanungin kita nito, bakit nyo kasi ginagastos yung pera nyo sa hindi naman kailangan? Naintindihan nyo po ba? Alam ko na hindi ganito usually yung pinag-uusapan natin sa Midday Boost, pero kung ito yung direction ng Holy Spirit, I believe makakatulong to para sa inyo. Okay? Kung natulungan ka po actually ng message natin for today, i-share nyo po yung link para sa lahat. Share nyo po sa family members ninyo. Kasi hindi naman religious yung topic natin today. Yung topic natin today is
for them to manage well yung finances nila. So, share nyo po sa friends ninyo, share nyo po sa may mga utang, hindi para saktan sila, pero para mapag-isip. Mapag-isip na tinatanong ka ng Diyos, bakit mo kasi ginagastos sa hindi naman ganun kahalaga? Meron kang priority, kaya nga priority. Yun dapat yung pina-prioritize. Naintindihan niyo po ba? And just few reminders lang po ngayong weekend. Ito po yung ating meeting. Meron tayong 7 a.m., 9 a.m., 11 sa Sunday, and then 10:30 sa Chinese, and then Saturday, 10 a.m. Pero bakit importante ngayong weekend? Kasi meron po tayong Lord's Supper. So pwede nyo pong i-prepare yung sarili ninyo to participate itong Holy Communion, Lord's Supper, dito sa tahanan ng Diyos. Okay? So paano po? Hanggang dito na lang. Bukas po, makita-kita po ulit tayo sa ating Midday Boost program. Pagpalain po kayo ng Diyos.